At itutuloy po natin ito kung kalooban ng Panginoon sa susunod na linggo. Nais kong magsalita ngayon po umaga patungkol sa paksa na the call for humility. Ang panawagan para sa pusong may kapakumbabaan. Now, alam niyo po, ang usapin ng pagpapakababa o humility ay isang paksa na hindi po isang beses, kundi maraming beses na nating tinalakay sa pulpitong ito. Hindi lang sa pulpitong ito, dito sa bagong building natin, kundi doon pa man sa dati nating pinagtitipunan. Ngunit aaminin po natin na madali tayong makalimot. Hindi ba? Para pag nanonood ka ng isang pelikula na napakaganda, no? Yung maaaring ito action movie o drama, na napakaganda ng gawa ng pelikula. Pagkatapos ng manood, nakadikit pa sa isip mo, sa puso mo yung pinanonood mo. Pero pagkatapos ng ilang araw, pagkatapos ng ilang panahon, unti-unti nang bumababa ang iyong emosyon at unti-unti mo nang nakakalimutan yung pelikula na iyong napanood. And same also with the issue of humility. Same also with the issue of humbleness. Maaring naririnig natin, napag-aaralan natin, hinahamon tayo ng salita ng Diyos na magkaroon ng pusong mapagpakumbaba, pero madali rin tayong makalimot na gawin ito. Lalo pa nga, nandito tayo sa isang mundo na ang impluensya ay matindi. Ang impluensya ng mundo natin ay isang klase ng impluensyang hindi inuudyok na magpakababa ka kundi inuudyok tayo na magpakataas. Maging proud. That's the world we have right now. No? We're triggered to be more proud than to be humble. At nais kong muling ulitin ang isa sa pinakamahalagang layunin at mithiin ng paglagong Kristiyano ay labanan o kung kinakailang mamatay tayo sa ating sariling hangaring maitaas sa ating sarili, alang-alang lang na maitanghal si Kristo. Ang maturity po, yung paglago, dapat nangyayari both physical and spiritual. Hindi ba? Both physical and spiritual. We should be mature. Physically and spiritually. Ang pagkakaiba po ng paglagong pisikal sa paglagong espiritual ay ganito. Kapag ang isang tao lumalago siya sa larangang pisikal, kitang-kita mo sa katawan niya yan. Di ba? Kitang-kita mo lumalago rin yung katawan niya. Maaaring nagiging malusog ang kanyang katawan. Maaaring lumalaki siya, tumatangkad siya, o tumataba siya. Di ba? Doon sinusukat ang paglago ng tao sa larangang pisikal. Pero sa larangang espiritual, kapag lumalago ang isang tao sa larangang espiritual, alam niyo mga kapatid, hindi ito sinusukat sa paglaki, kundi sa pagliit. No? Sa pagliit. Yun yung sinabi rito ni Apostol Juan. Sa Juan Kapitulo 3, talatang 30. John chapter 3 and verse 30, nung kanyang sabihin sa wikang Ingles, He, referring to Christ, must increase, and I must decrease. Dapat siyang maitaas, at ako'y dapat maibaba. At nais kong sabihin mga kapatid, ito pong salitang ito ni Juan Bautista ay maituturing na isa sa pinakadakilang salita na nanggaling sa bibig ng isang tao. Now, ano ba yung context? No, siguro mas maganda. Makita muna natin yung konteksto para lalo nating maintindihan itong ginamit na salita rito na ni John, na sabihin niyang sa verse 30 na sabi niya rito, siya'y kailangang tumaas, referring to Christ, ngunit ako ay kinakailangang bumaba. Yung context nito, meron pong pagtatalo-talo sa pagitan ng mga disipulo ni Juan Bautista at ang mga Hudyo. At ang pinag-uusapan nila yung issue ng purification o paglilinis. Now, ano yung pagtatalo-talo nila sa issue ng purification ay hindi
natin alam sapagkat hindi naman ipinaliwanag dito. Maybe we can only guess. Maybe it went something like this. Maaaring mayroong mga Hudyo roon, sinasabi nila doon sa mga alagad ni Juan Bautista, ganito. Hindi ba si Juan Bautista at kayo, ng mga alagad niya, nagbabautismo na sa tubig, isang bautismo ng paglilinis sa kasalanan? Ngayon, mayroon na namang ibang nagbabautismo. Si Jesus at ang kanyang mga alagad, mukhang mas marami ang nagpapabautismo sa kanila. Anong ibig sabihin ba nun? Mas marami o mas magaling maglinis si Jesus at ang kanyang mga alagad kaysa sa inyo? Maaaring ganon. Pero we are not sure if that is the real dispute in the issue of purification. Pero, kasi pagkatapos hindi na naman yan binanggit, wala na pinag-usapan yan kung ano yung nangyari. Pero ang gusto kong pansinin natin, mga kapatid dito, na nagkaroon po ng parang agam-agam o maaring sabihin na natin threat sa puso ng mga alagad ni Juan Bautista dahil ngayon, mas marami ang nagpapabautismo kay Jesus at sa kanyang mga alagad. Bagamat itong gusto kong sabihin at dapat maging malinaw sa atin, ayon sa John chapter 4, verse 2, hindi talaga nagbautismo si Jesus. Ang nagbautismo, mga alagad ni Jesus. Pero yung bautismo na ginagawa ng mga alagad ni Jesus, ina-attribute na rin na bautismo ni Jesus. No? So, itong mga alagad ni Juan Bautista, nagkakaroon sila ng agam-agam sa puso nila. Mas marami nagpapabautismo sa kabilang kampo kaysa sa atin ngayon. Samantalang tayo nauna. No? Parang ganyan. So meron dito parang agam-agam. At lumapit sila sa kanilang leader na si John the Baptist. At sinabi nila yung pangyayaring yan. Because they were disturbed. Ano ang sagot ni Juan? John replies in the form of universal action. Ang sabi niya rito, walang anumang bagay na meron ng isang tao na hindi niya tinanggap sa Diyos. At pagkatapos ng sabihin yun, in-apply niya ito sa kanyang sarili. At sinabi niya na ganito, ako ay tinawag bilang tagapaghanda ng daraanan ng Mesaya. Yun lang ang panawagan sa akin. Yun lang ang aking tungkulin. I am called to be the forerunner of the Messiah. He can be nothing else. He aspires to be nothing else. Ang mainggit o maghangad ng isang posisyon na para sa Messiah ay isang bagay na magpapakita ng himagsik laban sa panawagan ng Diyos. At sa verse 29, sinabi niya rito na inihalintulad niya ang kanyang sarili sa isang best man. Alam niyo po, di ba, pag may kinakasal, yung lalaking kinakasal na tawag doon ay bridegroom. Yung bridegroom, merong best man. Di ba? Sinabi niya sa verse 29, para daw siyang isang best man sa isang kasalan. Ang best man, hindi siya ang bida sa kasalan. No? Hindi sa kanya nakatutok ang camera. Nakatutok ito doon sa ikakasal. Yun ang sinabi niya rito. And clearly, the point is, the center of the stage is not me, but Christ. And as a best man, I am here to help the bridegroom to be more happy to this occasion. I want the wedding to become more successful as a best man for the good of my friend, the bridegroom. At pagkatapos, pagdating sa talatang 30, ito ang kanyang sinabi. Sapagkat siya'y kailangang tumaas, bearing to Christ, at ako naman ay kinakailangang bumaba. Napakaganda na salita. At palagay ko ang mensahe na gusto sabihin sa atin mula dito ay ito. Christ must be the center stage of all our undertakings. Si Kristo ang dapat na
pangunahin at sentro ng lahat ng ating mga gawain, mithiin sa buhay bilang Kristiyano. Christ must be the center stage of all undertakings in life. At dito sinusukat mga kapatid na natin paglaro. At dalawang bagay at yung pong outline ko rito ay natural outline. You can find that clearly in the verse. First, He must increase. Second, we must increase. Yun ang nakalagay sa talatang 10. He must increase and we must decrease. Ang ministeryo ng bautismo ni Juan ay dumating na sa ruro. At ngayon ay unti-unti nang bumaba. Ibig sabihin, ang trabaho ni Juan Bautista ay nakita, nakilala, kuminang sa paningin ng maraming tao. Pero dahil nandiyan na ang Panginoong Jesucristo, kinakailangan na niyang pumunta sa likuran ng mga eksena para makita ang totoong bida. Para makita ang totoong sentro. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, sa damdamin ng mga tagasunod ni Juan, medyo mabigat yun. Mabigat yun. They felt threatened by Jesus' success. No? Yung mga tagasunod ni Juan, maaaring mga mananampalataya rin, maaaring mga mabubuting tao rin, but they felt threatened by Jesus' success. Ano makikita natin dito? Makikita natin dito na maging ang mga mabubuti at mga matutuwid na tao ay may pakikibaka rin sa usapin ng tagumpay. We have the tendency to be intimidated, to be jealous, or even to be threatened with the success of others. Hindi ba? Kapag may nagtatagumpay na iba, natutuwa ba talaga tayo? O minsan yung kanilang tagumpay ay threat sa atin. Kapag napupuri ang iba, dahil sa maganda nilang ginagawa, anong nararamdaman mo kung hindi ka na nakatatanggap ng papuri? Masaya ka ba? Dahil ang isang kapatid ay lumalago, tumitibay at ginagamit, o nagiging threat sa sayo. At ang tingin mo, kaya yung dapat dati sa akin, ay napupunta na sa iba. Ito ang nangyari dito. Alam niyo mga kapatid, ang tagumpay, madalas yan sinusukat ng mundo. Saan? Sa material na bagay. Di ba? O ikaw, maraming pera. Well, tingin sa iyo, isang matagumpay na tao. Kung ikaw ay may kapangyarihan, matagumpay na tao. Pero most of the time, yung tagumpay ay sinusukat sa dami ng mga tagasunod. Sa dami ng mga followers. Ngayon, usong-uso yung mga followers sa Twitter. Di ba? Kaya paramihan ng likes. Sa Facebook, paramihan ng likes sa YouTube. At doon, nagiging sikat ang isang tao. Sa mga likes, sa mga views, no? Ganyan po ang takbo ng mundo ngayon. Because we measure success in terms of people who are watching us, who are following us. And John's disciples came to John himself without even a concern. Ang concern nila, kumukunti na ang mga tao lumalapit sa akin para magpapautismo. At tumadami na ngayon ang nagpapautismo sa mga tagasunod ni Jesus. Talapag 26. No? And clearly, John's disciples' focus of success is on numbers. They forgot an important aspect of ministry. The important aspect of ministry is this. We are not doing this for ourselves. We are doing this for Him. Kung tayo ay naglilingkod sa Diyos, sa iglesia, kung tayo ay naglilingkod sa mga kapatiran, hindi natin ito ginagawa sa sarili natin, para sa Kanya. Yun ang nakalimutan nila. Bakit nagkaroon sila na-threaten sila na pagkonte ng mga tao sumusunod sa kanila, samantalang dumadami naman sa iba? Ito nakaraang Friday, mabanggit ko lang,
ako at ang aking family, siyempre kasama namin si Louis, saka si Robert, si Quintin, saka si John. Dumating kami ng yung one-night conference ni Francis Chan. Si Francis Chan, isa sa mga hinikilalang mahusay na mga ngaral at pastor ngayon sa Amerika. Dumagaw siya dito sa Pilipinas. So, dumating kami. Kaso, 10 minuto na lang ang kanyang pagsasalita ang naabutan namin. Umalis kasi kami rito ng alas 4, alas 8 yung simula eh. Umalis kami ng alas 4, dumating kami sa Ortigas, sa tindi ng traffic, alas 8:30. Pagkatapos doon, ipila ka pa pala sa mga sa gym. Napakahaba ng pila, parang miss. Kaya dumating kami doon sa CCF, doon ginawa yung conference sa Christ Commission Fellowship sa corner Ortigas and C5 na alas 9 na. Pagpasok namin doon sa auditorium, 10 minutes na lang na natitira sa pag-preach ni Francis Chan. Anyway, buti naman nakakapag yung galing. Pero alam nyo, ang napansin ko doon sa, first time ko makapunta doon sa bagong gusali ng CCF, napakalaki ng kanilang building. Pag kinumpara mo yung building natin dito at yung dami na bumaatin dito, wala sa kalingkingan ng kanilang ministeryo. Napakalaki! In fact, yung pong building po nila ay meron ay 7-story building na ang laki ng ang lawak ng kanilang pong lote ay 750 square foot. 750,000 square foot. Ganun kalaki. Yung kanilang main auditorium ay naglalaman, marami silang auditorium sa loob, ay naglalaman ng 10,000 ng seating capacity. At napupuno yun. And our church is not worthy to be compared to this group. Our group is not worthy to be compared to this group. Now, the question is, should I be jealous? Maiinggit ba ako? Madi-discourage ba ako sa laki ng kanilang ministeryo at sa kaliitan ng meron tayo? Wag na wag mangyari. Dapat ay magpasalamat ako sapagkat ang Diyos ay nagbigay ng malaking pagpapala sa grupong ito ng mga kapatiran ko rin. At dapat din ako magpasalamat kung ano ang meron sa akin. Diba, mga kapatid? Sapagkat hindi sinusukat ng Diyos ang tagumpay sa dami ng mga tao. Sinusukat ng Diyos ang tagumpay sa katapatan ng isang tao. Dapat natin tandaan yan. Dapat natin tandaan. Kung tayo po dito sa SGCC ay mababawasan at ang matitira ay 10 na lang, pero yung 10 yun ay matapat sa salita ng Diyos at matapat sa pagsunod sa kabanalan ng Diyos. Yan ay isang tagumpay. Kaysa sa napakaraming dumadalo, pero ang puso ay malalim sa Panginoon. Because God is honored in the faithful ministry of the mega church like CCF, Christ Commission Fellowship, and the small congregation as long as they do it for Him. For Him. Somebody said, God is not interested in our success. He is interested in our maturity. Yan po. Ang totoo. Nung si Juan Bautista, nung sabihin niyang, He must increase. Alam niyo, napakayaman ang salitang yan. He must increase. It speaks volume. It could mean, He must be greater than me. Yan ang ibig sabihin. O pwede nga ibig sabihin yan. Dapat siyang mas makilala kaysa sa akin. Dapat siyang mas maalala kaysa sa akin. Dapat siyang mas mapuri ng higit sa lahat kaysa sa akin. Pero sa aking palagay, ang ibig sabihin ni Juan ay ito. Sorry, pakipagsabi ko ulit. Ang ibig sabihin ni Juan ay ito. Christ must be the priority and not us.
Si Kristo ang dapat pangunahin, hindi tayo. Not us. Alam niyo mga kapatid, si Juan Bautista, ang pagkakilala ni Juan Bautista kay Jesus ay higit sa pagkakilala ng marami sa atin at ng sino pang mga alagad. Bakit? Hindi pa ipinapanganak at hindi pa nakikita si Jesus, hindi pa siya nalalantad, hindi pa siya pinapanganak, alam niya na kung sino yung papanganak. Alam niya na kung sino yung Messiah. Kilala niya na. Higit na kilala ni Juan Bautista si Jesus na siya ang anak ng Diyos, na siya ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, na babautismuhan niya si Jesus sa tubig, pero si Jesus ang magbabautismo sa kanya at sa mga taong mananampalataya, hindi lang sa tubig, kundi sa Espiritu at apoy. Alam niya na si Jesus ang dakilang kaloob ng Ama mula sa langit. At wala siyang kasing katulad sapagkat siya isang kaloob na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Pero ito ang gusto ko sabihin, isang bagay na alam mo yung katotohanan yan, at isang bagay din, at ibang bagay din naman na nakikita sa iyo at ipinapakita mo ang katotohanan. Therefore, it is not enough that I simply acknowledge these things to be true. My life must be the demonstrations of them. Ang aking commitment sa Panginoong Kristo ay dapat nakikita ng higit sa puso at sa buhay natin. Ibig sabihin ko, yung isang bagay na alam mo, dapat nakikita sa iyo. Yung isang bagay na naunawaan mo, dapat ipinahayag mo sa mga tao. At kung totoong tayo mga Kristiyano, mga iniligtas ng Panginoong Kristo, dapat nakikita yan sa pang-araw-araw ng ating buhay. At ang unang pagpapahayag na yan ay doon sa ating pagbibigay prioridad sa Kanya. Sino ang una sa atin? Jesus Christ must be the first in everything. In my heart, in my affections, in my priorities, and even in my commitments. Most of the time, we prioritize ourselves. Most of the time, we prioritize our feelings. Most of the time, we prioritize what we want. But as a Christian, we should prioritize Christ. That's what it means to say, He must increase. You really want to glorify Christ, to make Him known, to make Him great, to be praised more than anything else. At ito'y dapat makita sa pamamagitan po ng ating pagsamba, ng ating pagpupuri, ng ating paglilingkod, hindi lang pagsambang personal sa Diyos, kundi pagsamba kasama ng ating mga kapatid sa iglesia. Ito'y nakikita sa pagtulong natin para sa simulain ng iglesia, sa pagbabahagi ng ating mga kaloob, at ang ating mga resources sa ministeryo ng iglesia, sa pagtatanghal ng pangalan ng Panginoon, sa pamamagitan ng ating magandang patotoo, sa mata ng mga hindi mananampalataya, sa pagiging tapat natin sa ating mga tungkulin sa trabaho, sa opisina, sa negosyo, sa ating pong eskwelahan, at sa iba't iba pang responsibilidad. This is our way of saying with John the Baptist, He must increase. Number 2, we must decrease. Yan ang sabi niya rito. Siya kailangan tumaas, ngunit ako'y kailangan bumaba. Now, para kay Juan Bautista, masasabi ko, maaaring hindi simple na tanggapin ang katotohanan ito. It is not simple to accept this or to admit this or to do this. But he did it. And we should also be like that. We must serve God according to our calling, no matter how large or no matter how small, whether seen or unseen. Dapat tayo tapat sa ating paglilingkod sa Panginoon. Nakikita man ng mga tao o hindi nakikita. Na-appreciate man ng mga tao o hindi na-appreciate. Tinanggap yan ni Juan Bautista sa kanyang sarili. He accepted the fact that if he is the candle that gives light, now it is the time to put him aside because
Jesus is now rising up like a sun. Kung siya ay isang kandila na nagbibigay ng liwanag sa dilim, ngayon, dapat na siyang isang tabi sapagkat dumarating na si Jesus na ang dalang liwanag ay katulad ng liwanag ng araw. Dapat siyang tanggapin yun. Kung siya yung best man sa wedding, di ba yung best man, yun yung nauna. Na? Sa practice natin, nauna yung best man. No? Pero, yung best man, hindi siya yung bida, hindi siya yung center of attraction. Darating na yung bridegroom. So, kinakailangan na siyang pumunta sa mawala sa center stage. The real point of the matter is willingness to be humble, to accept, to suffer, to serve, and to persevere even to die for the sake of others. Yan ibig sabihin niya. It is the readiness to spend and be spent for the good of others. In short, it is a determination to fight or even to die to self in order to promote Christ. We must increase. For me, it means Christ must be promoted and not us. Christ must be promoted and not us. Ang totoong problema po ng ating lipunan sa aking palagay hindi ang kahirapan. Hindi rin ang katamaran. Marami talagang tamad. Hindi rin ang kawalan ng abilidad. Ang totoong problema ng ating lipunan ay pride, kayabangan, ego, personal honor, which we often care in more than any other else. Diba? Yung ego mo, yung nararamdaman mo, yung honor mo, yun ang gusto mong pahalagahan. Hindi ko sinasabi na madali para kay Juan na mawala siya sa eksena. Pero naniniwala ako, mahirap din sa kanya yan. Siya ay makasalanang taong tulad din natin. It must have been very hard, di ba? To lead multitude of people and then to find that another is leading a greater multitudes. Hirap yan. Pero natutunan ni Juan, yung pinakamahirap na bagay, sa pamamagitan ng isang pinatawag natin tamang paraan ng pagtanggap at pagpapakababa. The right way of acceptance and humility. Nais ko kayong tanungin ngayon, mga kapatid at mga kaibigan, are you willing to be used by God for His interest even without human recognition? Kasi handa ka bang magpagamit sa Diyos para sa interest na kahit na hindi kayo nakakatanggap ng papuri o hindi napapansin ang ginagawa mo? Are you willing to give for the ministry of His kingdom in anonymity? Ibig sabihin, nagbibigay ka at hindi mo kinakailangan i-broadcast yung binibigay mo. Diba? Hindi mo kinakailangan sabihin yung binibigay mo kung magkano. Hindi mo kinakailangan ipangalandakan, ganito lang tinulong ko, ganito nakalaki. Bigay mo yan. Ang Diyos ang nakakakita. At siya ang nagpapala. Are you willing to do that? Are you willing to serve or even to suffer for His sake? Handa ka bang maglingkod, magtiis para sa kanyang pangalan? Kung ang sagot ay affirmative, then it should be manifested in everyday experiences. Ibig sabihin, mga kapatid, handa tayong kumilala na magkaminsan, nagkakamali tayo, at nakasasakit tayo sa iba. Ang isang taong marunong kumilala na siya'y dapat magpakababa, that he must decrease, ay isang taong marunong humingi ng sorry kapag nagkamali ang ibang tao sa kanya. Nagkamali siya sa ibang tao. Yun ang devotion kami sa family namin. Dapat marunong ako humingi ng sorry. Ako, kahit ako magulang,
Dapat marunong akong humingi ng sorry sa mga anak ko kung ako nagkamali. Ngayon po, ikay anak, ako dapat marunong ka humingi ng sorry. Kasi sa magulang mo na kung saan na-offend mo. O sa mga kapatiran. Are you willing to do that? Minsan, pinatitigas natin yung ating kalooban. You must be willing to say sorry or forgive me to him or her whom you have offended. You must be willing to accept your faults. Yung pagkakamali, yung pagkukulang. Kung mayroong isang tao ang nagsabi niya sa'yo. Or you must be teachable. Alam niyo yung salita, teachable? Handa kang magpaturo. Handa kang humingi ng payo. Handa kang tumanggap ng payo. Handa ka rin maging masaya kapag nakikita mo ang iba. Lumalago, umuunlad, gumaganda ang kanyang kalalagayan sa pananampalataya. Ginagamit sila ng Panginoon. Masaya ka. At gusto ko sabihin sa inyo mga kapatid, bilang mga ngaral at bilang pastor ng iglesia nito. At ito totoo sa puso. No? Ang aking goal, sa tuwing ako'y tumatayo sa inyong harapan, ang aking goal, sa tuwing ako ay natuturo ng kanyang salita at namumuna sa isang iglesia tulad. Ang aking goal ay hindi sabihin ng mga tao, mahusay si pastor, maganda yung kanyang sinabi. Ang aking goal ay makita ko na sasabihin ng mga tao, dakila ang kanyang tagapagligtas. Mahusay ang Panginoon na kumilos sa kanyang misteryo. Because for me, that is my way of saying with John the Baptist, I must decrease. And brethren, the only hope of decreasing self is increasing Christ. Ang pag-asa para ikaw ay matutong magpakababa ay patuloy na maitanghal si Kristo sa buhay mo. At habang dumadagdag ang bawat taon ng iyong pagiging Kristiyano, dapat lumalago ka rin sa pag-unlad at paglago mo sa pagkakilala kay Kristo at pagpupuri kay Kristo at paglilingkod sa Kanya. The way to do it is to learn how to be humble before Him. Meron pa nagsabi ng ganito, kapag ako ay umidad na 30, when I turn 30, gusto ko maging kabahagi ako ng pagtatayo ng isang malaganap na ministeryo sa kaharian ng Diyos, maaaring iglesia. Pag edad ko ng 40, gusto kong matutunan kung paano mangaral at magbahagi ng kanyang salita ng tama. Pag edad ko ng 50, gusto kong makilala ng mas malapit, ng mas malaliman ng Diyos at lalo ang maging mapagpakumbaba. Ano ibig sabihin niya? Ang punto ay, habang tumatanda tayo sa ating pananampalataya, dapat tayo'y lumalago sa biyaya ng pagpapakababa. As we grow older in our faith, we must learn how to grow in the grace of the Lord. That's what it means to be a Christian. That's what it means to be humble. Just like John. Now, sa pagtatapos, sabi rito, mga kapatid, ni Juan, itinuring niya yung kanyang sarili na isang best man. At si Kristo daw ang bridegroom. Now, pag sinabing bridegroom, mayroong bride. Di ba? Pag sinabing bridegroom, mayroong bride. Pag sinabing lalaking ikakasal, mayroong babaeng makakasalan. Alam ka namang pumunta siya lang doon mag-isa, walang babae ikakasal sa kanya, di ba? Now, at ito po sa Biblia, ang iglesia ay tinawag din bride of Christ. Ang iglesia ay tinawag din babaeng ikakasal kay Kristo.
Na hindi po ito literal na kasalan. Ang ibig sabihin, ang iglesia ay isang grupo ng mga taong malapit sa kanyang puso. Malapit ang ugnayan kay Kristo. At si Kristo ay namatay para sa atin. Yan po ang bride ni Christ. Now, ang tanong ko sa inyo, nakatitiyak ba kayo na kayo ay kasama sa bride of Christ? Are you sure that you are one of Christ's bride? Nakitiyak mo ba na ikaw ay kasama doon sa mga babaeng itinuturing ni Kristo na kanyang pinakasalan? Sapagkat sinasabi ng Bible. Wala ibang paraan para matiyak mo, karoon ka ng relasyon sa kanya. Diba? Yung babaeng ikakasal sa isang lalaki, bago sila ikinasal, nagkaroon sila ng relasyon. Nagkaroon sila ng agreement. Nagkaroon sila ng relationship. Di ba? Kasi also is true. Kung ikaw ay totoong ikakasal kay Kristo o ikinasal kay Kristo, dapat magkaroon ng relasyon kay Kristo. At paano magkakaroon ng relasyon kay Kristo? Sa pamamagitan ng paglapit kay Kristo, sa daan ng pananampalataya at pagsisisi. Sa pamamagitan ng pag-amin ay kayo makasalanan at kailangan mo siya bilang tagapagligtas. At pagsuko ng iyong sarili sa Kanya na siyang aming Panginoon ng buhay mo ngayon hanggang sa wakas. At para sa mga taong ganyan, sila ang mga taong totoong malapit kay Kristo. At hindi lang malapit kay Kristo, sila yung mga taong sa huli. Dadali ni Kristo sa kanyang kalwalatian sa bagong langit at bagong lupa. Sila yung mga taong totoong pinagpala, biniyayaan ang kaligtasan ni Kristo. At kung kayo ay kabilang na sa mga taong yan, ang panawagan sa inyo at sa akin ay dapat matutunan natin na lalong maging mapahaba sa harapan ni Kristo. Itanghal si Kristo. Gawing prioridad si Kristo sa buhay natin sa lahat ng ating mga gawain sapagkat ang totoong tagumpay ay sinusukat sa pagbibigay natin ng pangunahin niya sa buhay natin at pagpopromote ng kanyang kalwalhatian at ng kanyang kaharian para sa kanyang interest. So, I encourage you again, brethren, just like John the Baptist, let us make Christ be exalted in our lives. He must increase by prioritizing Him, and we must decrease by promoting